Mabilis namang lumusot sa Komite ng Senado ang higit 4.5 billion pesos na confidential and intelligence funds ng Office of the President. Narito ang aking report. Wala pang 30 minutos, lumusot na agad sa Senate Committee on Finance ang hinihiling na budget ng Office of the President. Nasa 10.7 billion pesos yan para sa susunod na taon. Kasama riyan ang 2.25 billion pesos na confidential fund at 2.31 billion pesos na intelligence fund. Sa kabuuan, 4.56 billion pesos ang hiling na CIF ng tanggapan ng Pangulo. Halos kalahati ng kabuuang budget na hirit nila. Kahit mainit ang usapin ng confidential at intelligence funds, hindi na ito na-question. Tanging si Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara lang kasi ang dumalo sa budget hearing. Humirit pa nga ng dagdag na pondong Office of the President para raw ito sa mga dadaluhang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob at labas ng bansa. The budget adjustment we seek also accommodates the logistical requirements of honoring invitations from foreign leaders to visit their countries, as well as diplomatic initiatives which would yield job-creating investments that will hasten our post-pandemic economic recovery. Naunang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat tapyasan ang confidential at intelligence funds ng OP. Civilian agency anya ito at walang kinalaman sa intel gathering. Kung totoo raw na busy ang opisina ng Pangulo, hindi na dapat sila makisali sa intel gathering at surveillance. Hayaan na raw ang trabahong ito sa mga eksperto. Ayon naman kay Senator Angara, pwede pang masiyasat sa plenaryo ang budget ng OP. Dagdag pa niya, wala siyang problema sa pagbibigay ng CIF sa tanggapan ng presidente. Presidente, yan? Parang gusto ba natin pilayan yung presidente? Di ba? Kung sinabi niyang kailangan yan. You know, there are many things na even me as a senator, hindi ko alam kasi presidente lang nakaka-receive ng intelligence. Hindi rin anya issue ang pagkakaroon nito ng confidential funds. The difference sa Office of the President is dati nang meron eh. So hindi siya pinag-usapan na kasi dati nang meron tapos wala pang increase sa amount. Whereas doon dito sa OVP, dati wala kasi. So yun ang, I think that's the reason why parang may debate kung bakit ngayon meron, dati wala naman. So yun yung, I think yan yung pinagmulan nun. Of course, siyempre may mga political intramurals. Bago yan, binanata ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang confidential funds ng Office of the President. Siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. O, ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250? O hindi ba natin pwedeng idiretso na yung mga confidential at intelligence expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? O bakit kinakailangan pumunta pa sa Office of the President? Tila na pagkakaisahan daw ang mga tanggapang hawak ni Vice President Sara Duterte. Tanging ang mga ito anya ang inalisan ng CIF. Bakit ang Vice President 500 million lamang pero ang Presidente sa confidential fund alone, 2.3 billion. Di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House tinanggal ang sa Vice President, hindi tinanggal yung sa President? Dahil magpinsan? Wala pang pahayag ang Office of the President at Office of the Vice President at si House Speaker Martin Romualdez sa mga pahayag ni Roque. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.